namin, Panginoon, na Ikaw ay kasama namin. Lord, every time na kami po ay sumasamba, nagpupuri sa dakilang pangalan mo, Panginoon, nararanasan namin ang presensya mo. Hayaan mo na kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa nasulok na ito, Lord God. At Ikaw ang aming Diyos na magbibigay ng kalakasan, Lord, magbibigay sa amin ng pag-ibig sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa buhay na patuloy mo pong ipinapahiram sa bawat isa po sa amin. Kaya naman, Lord, samahan mo po kami sa umagang ito hanggang sa matapos po, Lord God, at ang salita mo, Lord, ay magbigay sa amin ng bagong pag-asa, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito, sa iyo ang papuri, parangal, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah! Shout hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin yung ating mga katabi. Ayan, sabihin mo sa kanya, magandang umaga. Ate, kuya. Ayan. Kamusta po? Kamusta po ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa lugar na ito? Ang lahat po ba ay okay? Masigla po naman? Masigla po ba tayo? Every Sunday po, dapat nakaredy po yung ating puso, ang ating buong pagkatao, dahil ang Panginoon po ang ating kakatagpuin sa lugar na to. Nagpunta po tayo dito hindi para sa katabi mo. Tama ba? Nagpunta tayo sa lugar na ito para hindi isuot yung ating mga bagong damit, magagandang damit. Hindi tayo nagpunta rito para magpaganda, magpapogi. Nagpunta po tayo sa lugar nito sa isang kadahilanan na na katagpuin ang ating Panginoon. Sa ating pagsamba, sa ating pag-awit kanina, alam ko nararamdaman nyo na po ang presensya ng Panginoon. So yun po ang pinakamahalaga. Kung bakit po tayo nagpupunta dito every Sunday. Tama po ba? Ayan. So gusto ko po na makinig po tayong mabuti para hindi po masayang yung ating magandang damit, yung ating oras, Kasi po makikinig po tayo ng salita ng Diyos. Kasi ang alam ko, ang Panginoon po nangungusap through His Word. Tama po ba? Hindi po natin makikilala ang Diyos, hindi po natin siya mararanasan, mararamdaman, kung hindi po sa pamamagitan ng Kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Naniniwala po ba kayo? Ayan. So makikinig po tayo ngayong umagang ito. So gusto ko po, alisin po natin yung ating mga isip sa labas. Huwag magliwaliw yung ating mga isip, kundi mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, so ayan po, isang malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. So sisimulan na po natin para tayo po ay talagang mapagpala ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay, ayan, a time for everything. Alam niyo po, ang ganda po nung nininilay ko po itong topic na to. So nawa, talagang katagpuin po tayo ng Diyos at ipaunawa niya sa atin ang mga salita na maririnig po natin sa umagang ito. Sige po, basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Sige po, sabay-sabay po tayong magbasa. 1, 2, 3, go. To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Okay. So, ito po ay talagang galing ito sa salita ng Panginoon na ginamit si King Solomon. Kilala niyo po ba si King Solomon?
So marami po tayong matututunan sa umagang ito at sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 dahil ito po yung realidad ng buhay, yung reality ng ating buhay. Okay po ba? So ito pong first chapter ng Ecclesiastes chapter 3, sinasabi po ng aklat dito na ito daw po ay nagsisimula sa declaration ni Solomon. Sabi niya dito that everything is meaningless. Tama po ba? Chapter 1, chapter 2, bago dumating yung chapter 3, marami pong sinabi si King Solomon dito na nasubukan niya na ang lahat ng bagay dito sa buhay. At nasabi niya na ang lahat daw po ay meaningless. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po kayo na ang buhay daw dito sa mundo, kung pag-aaralan po natin kung ano po yung klase ng buhay, meron tayo dito. Kung na-achieve mo man yung mga bagay na gusto mo, nakamit mo siya, o yung mga bagay na hindi pa, di po ba sabi nga dito ay walang halaga. Okay. So sabi ko nga po kanina, makinig po tayong mabuti kung ano ba ang ituturo sa atin ng topic na ito dito po sa Ecclesiastes. So sabi niya po dito, part of God's great design to this earth is seasons. Ang panahon. Ito daw po yung dakilang bahagi ng pagkalikha ng Diyos. Walang iba kundi ang mga panahon. Di po ba? Na minsan nakaka-experience tayo ng wet and dry season. Di po ba? Amen po ba? Nakakaranas o nakaka-experience tayo ng wet and dry seasons. Pero alam ko po, sa mundong ito, meron pong 4 o 4 typical seasons. Una po is winter, spring, summer, and fall. Pero dito po sa Pilipinas, ang merong major season po dito po sa Pilipinas ay ang dry and rainy season. Summer at saka rainy season. Ito po yung ating nararanasan dito po sa Pilipinas. Tama po ba? Mas mahaba yung araw o yung summer. Ayan, papasok na po tayo sa summer eh. Kasi ngayon po nararamdaman pa po natin yung lamig. December, January, di ba? Yung February, medyo mainit na sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, napakalamig pa rin po ang Pero alam nyo po, papasok na ang summer. So dito po talaga tayo nakakaranas ng matinding init. Tama po ba? So, sabi po rito, and we see creations moving through seasons each year. Bawat taon, ito po yung nararanasan natin, yung mga panahon na nasabi ko kanina. So ito po, taon-taon ang nararanasan po natin. And alam niyo po, tayo rin po, sa sarili natin, nakakaranas din po tayo ng iba't ibang season. Katulad ng season of sadness, di ba? Season of, minsan nakakaranas tayo ng joy, di ba? Season of newness, season of growth. So, iba't iba po yung mga season na nararanasan natin. Kung paano yung panahon na nilikha ng Diyos na nagbabago-bago o nag-iiba-iba. So, tayo po sa sarili natin, nakakaranas tayo ng iba't ibang seasons. Di po ba? Katulad nga yung sinasabi dito sa Ecclesiastes chapter 3, verse 2 to 8. Ang sabi niya po dito, ayan, a time to be born and a time to die. Sino po dito yung ipinanganak na hindi namatay? Meron po ba? A time to born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing,
A time to gain and a time to lose, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Di po ba? So, meron pa po bang katakataka sa seasons natin? Dahil ito daw po ay kinreate ni Lord ang mga panahon na to. So, tayo din po, ganun din yung nararanasan natin sa ating mga buhay. Di po ba? So, ang sumulat po nito, walang iba kundi si King Solomon. Isa siya sa pinakadakilang hari nung time ng Israel. At ito daw po ay anak ni King David. Di po ba? So, alam niyo po, naitala sa Bible, yung taglay-taglay ng taong ito na si King Solomon, yung kanyang karunungan. Isa sa mga taong nabuhay dito sa mundong ito, na may taglay-taglay na wisdom, power, riches, honor, reputation, and God's favor. So, ito po ay nakilala siya sa ganitong klase ng kanyang pagiging tao, pagkatao. Dahil sa favor ng Panginoon. Amen po. So, kaya niya po na isulat ang Ecclesiastes, ang Book of Ecclesiastes, dahil po may purpose. Gusto po ng author na ito na tayong mga tagasunod ng Diyos o follower ni Jesus, ma-realize daw po natin yung, di ba meron tayong confidence for their own effort, sa ating mga effort, sa ating abilities, and sa ating righteousness. Pero ang ibig sabihin nito, sabi ng sumulat, ay meaningless lahat. Naniniwala po kayo? Baka sabihin niyo, sis or Pastora Beth, ibig sabihin lahat ng mga pagpapagal ko sa buhay, meaningless, walang halaga. Di po ba? So meron po tayong tanong na ganyan. Pero ang katotohanan po, kung ano yung sinabi ng Bible, at dito po tayo talaga didepend sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Dahil alam niyo po kung gaano katalino si King Solomon, na pag-aralan niya ang buhay. Dumaan siya sa ups and down ng kanyang buhay. And yet, naranasan niya pa rin yung mga suffering. Naranasan niya pa rin mga trials and suffering sa buhay. Kaya nga minsan nagtatanong siya, may question siya, nasaan ang Diyos sa gitna ng buhay? At bakit nakakaranas ako ng mga ganitong suffering? Kung siya ay isang tanyag na hari, nasa kanya lahat, authority, power, di ba, wealth, wisdom, nasa kanya lahat. Amen po ba? Pero meron siyang tanong, nasaan ang Diyos sa gitna ng buhay? At bakit nakakaranas pa rin ng mga paghihirap? Di po ba? Okay, so ito po yung nagre-reflect kasi si King Solomon sa kanyang buhay. So gusto ng author na to na tayong mga nagbabasa ng Bible ay mag-reflect din sa ating buhay. Bakit nangyayari ito sa akin? Natanong niyo po ba yan sa sarili niyo? Sa sarili natin? Bakit sa dami-dami ng tao sa akin pa dumating yung ganitong matinding pagsubok? Natanong niyo na ba yan? Ha? Meron bang taong hindi dumaan sa matitinding pagsubok? Meron ba? Sabi ko nga kanina, hari na to si King Solomon. Pinakatanyag na tao, kilalang tao. Ang lahat, meron siya. Pero, nakaranas pa rin siya ng mga pagsubok sa buhay. Alam niyo po, even po yung mga tagasunod ni Jesus, nung time niya po, dumanas din ng mga suffering . Di po ba? Lahat po ng mga tao na nilikha ng Diyos ay dadanas ng mga pagsubok sa buhay. Amen po. Kaya naman, sa panahon ni Jesus, bago siya, umakyat na si Jesus sa langit,
at nawala na siya dito, naiwan yung Holy Spirit niya, siyempre, nandito sa, hindi pa rin nawala ang Panginoon sa atin eh. Kasama pa rin natin eh. Kasama ng banal na Espiritu, di po ba? Kung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Kaya naman ang mga mananampalataya ay naghihintay ng second coming ni Jesus. Di po ba? Dahil alam ng mga mananampalataya na ang Panginoon ay babalik. Tama po ba? Kaya lahat tayo na dumadanas ng mga paghihirap sa buhay, problema sa buhay, mga kapatid sa Panginoon, kailangan i-enjoy natin ang buhay habang hinihintay natin yung second coming ng Diyos, ng ating Panginoon. Pero hindi tayo dapat manatili saan? Sa malungkot na buhay, sa mga problema ng buhay. Kundi sinasabi dito, i-enjoy natin ang buhay na binigay ng Diyos. Kahit anong season pa to. Di po ba? Mahirap ba na maging masaya? Ha? Kasi tayo rin naman ang gagawa niyan eh, di ba? Tayo rin ang magdidesisyon eh. Kung gusto nating sumaya yung buhay at kung gusto nating malungkot yung buhay. Tayo ang magde-decide niyan. Pero salamat sa Panginoon, may salita ang Diyos na nagbibigay ng encouragement na tayo ay magpatuloy sa buhay na maging masaya tayo. Agree po ba kayo? O kung yung iba ayaw na maging masaya yung buhay. Kung ayaw mo, ikaw lang, huwag ka na lang magdamay. Ha? Minsan kasi pagka hindi maganda yung mood mo, nandadamay ka pa. So pinili mo yan, choice mo na hindi maging masaya. Di po ba? So ikaw na lang, huwag ka na lang mandamay ng iba. So dadaan tayo talaga sa pagsubok, mga kapatid. Sabi po dito ng Book of John, chapter 16, verse 33. Ayan. Sabi niya po dito, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Di po ba? Sino yung nagsalita dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Makakaranas daw tayo ng kapayapaan, pero sabi niya, sa mundong ito o sa sanlibutang ito, dadanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Many trials and sorrows. Di po ba? So, ito pong sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, ito po yung pag-asa na binigay dito ni Jesus sa talatang ito o sa book ng John 16:33 na ibig sabihin, may pag-asa. Kasi sabi niya, na-overcome ko na ang sanlibutan. Ang sino mang sumampalataya at naniwala sa akin ay mapagtatagumpayan niya rin yung mga pagsubok na to. Naniniwala ba kayo? Dahil kailangan maunawaan nating mabuti ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ha? Alam ko marami sa atin dumadanas ng mga pagsubok. Iba't ibang mga pagsubok yun. Di po ba? Hindi naman pare-pareho eh. Pero lahat tayo meron. Ha, mga kapatid? Ito nga po yung season na binigay ng Panginoon eh. Di po ba? Season ng suffering, ng hate and death. Pero sinabi niya dito sa verse na to, yung season na to ng suffering and yung hate and death will end. May katapusan po. Tama po ba? Ang lahat ng bagay may katapusan. Di ba? Amen po ba? At ito daw po ang magdadala sa pamamagitan daw po ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na magbibigay sa atin ng comfort, love, and bagong buhay, new life. Kaya gusto ko po talaga na, alam niyo po, every Sunday, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, tatalino po tayo. Saan? Hindi talino sa mundo, ha? Karunungan na galing sa salita ng Diyos ang ibibigay niya sa atin para ma-overcome natin yung lahat ng mga trials and suffering. Kasi iba-iba yung season eh.
Di po ba? Sana po maunawaan nating mabuti. So ano daw po ba yung dapat nating matutunan dito sa Ecclesiastes 3, chapter 3? To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Di po ba? Yung sinasabi niya rito, a season and a time. So, isang salita na iisang kahulugan. Yung season, a season and a time. Pero ito po ay nangyayari. Pinapahintulutan ng Panginoon. Pero sa pamamagitan na dumadaan ang panahon na to, di po ba, ang oras hindi tumitigil eh. Tuloy-tuloy pa rin yung oras. Tumatakbo pa rin yung oras. So ito po ang itinakda sa buhay ng tao sa ilalim daw ng langit. Tayo po. So ito po yung mararanasan natin. So wag po tayong mag-expect na laging maayos, smooth ang buhay. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok eh. Ako nga po, one time, naranasan ko rin po yung matinding pagsubok na parang gusto ko nang magpakamatay bago ko nakilala ang Diyos. Yung season ko na nasa ospital ako nung namatay yung asawa ko. Imagine niyo yun, mawalan ka ng mahal sa buhay. So anong panahon, ano yung mararamdaman mo, ano tong season na to sa buhay ng isang tao? Namatayan ka ng anak, namatayan ka ng nanay, tatay, ng asawa. Ito po yung pinakamatindi na pagsubok sa buhay. Pero ito po kung nang ibang bahay man yung asawa mo, lumipat lang, matinding pagsubok na rin. Hindi ko naman sinasabing hindi problema yun Pero, buhay hindi pa naman patay May hope, may pag-asa pa na bumalik Naligaw lang ng bahay. Pero pag pinag-pray mo sa Panginoon, maaari naman bumalik at maitama niya yung totoong bahay na uuwian niya. Ang masakit po, yung ikaw ay nawalan ng anak. Although yung bahay din, pag nasunugan ka ng bahay, sabi nga, manakawan ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. Dahil ang tinding problema nito, trahedya sa buhay. Kaya yung mga maliliit na problema lang, tapos hindi ka na masaya. Nagtampo lang, may tampuhan lang kayong mag-asawa, napakaliit na bagay. I-compare mo sa mga panahon. Sa mga panahon na matitinding panahon ng yung mga dagok sa buhay. Di po ba? Kaya nga pinauna na ng Panginoon di ba? May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Di po ba? Panahon ng saya at panahon ng kalungkutan. Di po ba? Malinaw na sinasabi ng Bible. Di po ba? So, yun po, ang tanong, sa panahon na itinakda ng Diyos, nababalance po ba natin ang mga bagay na ito? Nababalanse po ba natin? How do you live a balanced life? Para maging productive o para maging successful yung buhay? Paano nga ba tayo mabuhay o mamuhay ng balanse? Sabi niya rito sa Ecclesiastes chapter 7, verse 18, ayan, pay attention to these instructions, for anyone who fears God will avoid both extremes. Hindi po ba? Anong sabi rito ni King Solomon? Pansinin ninyo, sabi niya, ang mga tagubiling ito. Hindi po ba? Sabi niya rito, huwag kang magpakalabis ng kabutihan o kasamaan. Ano ibig sabihin ng magpakalabis? Huwag sobrang mabait, huwag sobrang maging masama. Huwag daw sumobra o huwag lumabis. Huwag ka naman masyadong mabait. Huwag ka rin na masyadong magpakasama. So, ibig sabihin, may balanse. Di po ba? Sa anumang kalagayan, sabi niya, magtatagumpay ka kung meron ka daw takot sa Panginoon, sa Diyos. May takot sa Diyos. Pag may takot tayo sa Panginoon, mababalansin natin yung buhay.
Makukontrol natin, masama pala ito, hindi ko ito gagawin. Mga kabataan, nababalansin nyo ba yung buhay ninyo? Sa edad na yan, medyo, medyo crucial yung edad ng kabataan na minsan walang control, walang balance. Pero kapag nakapakinig ka na ng salita ng Diyos, alam nyo, mababalansin nyo po ang buhay. Una sa lahat, magkaroon muna tayo ng takot sa Diyos. Hindi po ba? Kasi kailangan mabalansin natin, alam natin ang diskarte sa buhay. Sabi dito, magtatamo ka raw ng wisdom, ng karunungan na galing sa Panginoon. Di po ba? Kaya kailangan din nating i-assess, i-evaluate yung ating mga sarili o ating mga priorities sa buhay. Kasi sayang yung panahon. Sayang yung mga panahon na lumalakad o araw pag hindi natin nabalanse yung buhay. Sabi rito, living a balanced life involves making time for the things that are most important to you, included your physical and mental health, your relationship, and your career. Di po ba? Nakapaloob dito yung physical, mental health na kailangan mabalance natin. Halimbawa, sa physical, sa diet, ayan, sino nagda-diet, nag-e-exercise, nagja-jogging, hindi puro trabaho, nakaupo sa harapan ng computer. So, hindi nababalance yung kinakain. So, ngayon, anong usong sakit ngayon? Ubo. Bakit inuubo? Bakit may mga sakit? Kasi nga, hindi nabalansi ang pagkain. Di po ba? Mental health. Ano ba yung lagi mong iniisip? Puro negatibo ba yan? Negative ba yung pag-iisip mo palagi? Lagi ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo? Di po ba? At ano pa? Para mabalansin natin yung relationship natin. O yung sa career. Naging matagumpay sa career, naging matagumpay ka sa negosyo mo, sa trabaho mo, ang dami mong ipon, pero hindi ka naman successful sa relationship. Hiwalay kayo ng tulugan ng asawa mo, hindi kayo nag-uusap. Mga kapatid mo, hindi mo kinakausap. Relationship po yun, na dapat healthy po. So, dapat po balanse. Ngayong 2025, meron pa po ba dito na merong kaaway? Ngayong 2025? May sumagot ng yes. In Jesus' name. Masipag tayo sa trabaho, masipag tayo sa ministry, pero ang mga anak natin napapabayaan, ang asawa natin hindi na kumakain, pero ang sipag-sipag mo sa ministry, hindi ka na nakakapaghatid sa school. Yung mga anak mo na hinahatid sa school, so hindi nababalanse, mga kapatid. Amen po ba? Ito po, ano po yung sabi rito sa Luke chapter 2, verse 40. Alam niyo po, ang minomodel natin sa buhay na ito, walang iba si Jesus. Bakit ang Panginoong Yesus, nung siya po ay nasa lupa? Di ba? Nabalansin niya yung buhay. Kasi alam niya yung mga panahon na darating. Sabi niya po rito sa Luke chapter 2, verse 40, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Di po ba? At the age of 12, si Jesus, nung siya ay bata pa, palibhasa kasi lagi siya sa church, uma-attend ng church at nakikinig siya ng Word of God sa mga leader ng church nung panahon na yun. Nagpupunta siya sa templo o sa Jerusalem para ganapin, kasi taon-taon ginaganap po doon yung Passover Festival. At taon-taon nandoon siya, maghapon siya nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya siya ay lumago ng lumago. Di po ba? Became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Anong sabi niya sa verse 52?
And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So, ibig sabihin po, yung area ng buhay ng Panginoong Yesus nang siya po ay nasa lupa pa, nabalanse niya po physical, mental, social, and spiritual. Di po ba? Nakikihalubilo siya sa mga, sabi nga, bakit ang guro ninyo nakikihalubilo sa mga makasalanan? Di po ba? Sa mga matutuwid lang ba tayo makikipag-usap? At sa mga, bakit hindi ka ba nagkasala? Hindi ka ba nagkakasala? Di ba nababalanse ng ating Diyos ni Jesus kung paano makipag-socialite, tawag dito, yun na yun. Di ba? Marunong siyang magbalanse sa buhay. Especially sa yung relationship niya sa Ama, sa Diyos Ama. Kaya sabi niya rito, Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Di po ba? Hindi lang sa Panginoon. Lagi siya nakikipag-usap sa Diyos, sa panalangin, sa Ama. Pero nakikipag-fellowship din siya sa tao. So hindi lang yung tayo mga mananampalataya, nag-uusap-usap. Di po ba? Ay, ayoko nang kausap yun. Hindi ko kasi feel. Hindi ko feel na kausapin. Hindi pwede. Ha? Sasabihin nila, ay, ang mga yan, banal-banal yan. Di ba? Mga alive, praise the Lord. Ganun ang sinasabi nila sa mga mananampalataya. Pero kailangan pong ma-break yon at mabalanse po natin kasi nag-iiba-iba ang panahon, mga kapatid. Kaya naman ito po, binibigay sa atin itong talata na to, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin nating pagsumakitan, unahin natin, sabi niya rito, ang pagharian tayo. Di po ba? The kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Di po ba? Na ibig sabihin dito, i-prioritize daw po natin yung God's kingdom over your own interest and trust in God. And trust in God, goodness and justice. Di po ba? So ito po yung tinuturo sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, na unahin natin na pagharian tayo ng ating Panginoong Jesus. Nang sa ganon, mababalansin natin yung buhay. Pag inuna natin siya. Hindi yung uunahin muna natin na kailangan trabaho. Hindi masama ha, pero pag naging workaholic ka na, marami ka nang napapabayaan. Hindi po ba? Tama po ba? Okay, simulan po natin. Goal of this season. Ano nga po ba itong mga ito? Number 1, sabi niya po dito, make an action plan on living a healthy and balanced life. So ito po yung mahalaga kung paano daw po yung layunin ng bawat panahon. Di po ba? Sabi sa Romans 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Di po ba? So, ito po yung tinuturo sa atin na kasi nga ang hirap kasi maging Kristiyano, alam niyo po yon. Minsan nga iniiwasan tayo sa pagiging Kristiyano natin Kaya mayroong mga ganitong babala ang Panginoon. Sabi niya rito, yun nga, wag umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba daw tayo at magbago ng isip. So, yun po yung gusto ng Panginoon na magbago tayo ng isip. Di po ba? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po, kailangan po ma-discern po natin na maging balance yung buhay. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano ang sinasabi ng mundo. Hindi ibig sabihin, porket Christian ka na, hindi ka na matutokso. Ha? Marami po ang mga Kristiyanong tumalikod sa Diyos. Yun po yung senaryong nakakalungkot sa buhay ng isang tao. Naranasan mo na, naramdaman mo na ang pag-ibig ng Diyos. And yet,
umayon ka sa takbo ng mundong ito. So, nawala ka. Hindi po ba? So, ito po yung ibig sabihin dito, na magbago na daw tayo ng isip at balansehin natin kung ano yung naririnig natin sa mundo at kung ano yung naririnig natin sa salita ng Panginoon. At dapat matimbang, siyempre, mas lamang po yung pakikinig natin sa Panginoon at yun yung matututunan natin. Hindi lang tayo pakinig ng pakinig, matagal na tayo sa pakikinig, pero meron pa rin kulang sa buhay natin na hindi natin nababalanse. So, ma-discern po natin yan. Yung sinasabi ng mundo at yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Then sabi niya rito sa Colossians 3 verse 12, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long-suffering. Di po ba? Magpatawaran tayo, di po ba? Kung meron pa raw sama ng loob ang isa't isa, kailangan magpatawad kasi pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon, mga kaibigan, dahil pinatawad ka ng Panginoon. Di po ba? Kaya sabi dito, magpatawad din daw po tayo. So mahirap po ba magpatawad? Mahirap po ba? To be honest, mahirap. Di ba? Pero anong sabi? Sabi dito ni Paul, ang susi ng pagpapatawad sa iba ay alalahanin mo na ikaw ay pinatawad din ng Diyos. Kasi minsan nakala natin tayo lang yung mabuti. Ginawang ka ng masama, hindi ka na nagpatawad. Sino may sabi sa'yo hindi ka nakagawa ng kasalanan? Lahat tayo makasalanan. Pero, ang mabuting balita, pinatawad tayo ng Diyos. Kaya magpatawad din po tayo. Bilang isang Kristiyano, di po ba, hindi madaling lumago sa buhay pagka-Kristiyano. Aminado po ba kayo dyan? Hindi madaling mabuhay bilang isang Kristiyano dahil sa mga nakapaligid at sa mga pabago-bagong panahon. Nadidistract tayo May naalala ko, yung sabi, sino ba yung kumanta nito? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Totoo hindi? Gusto nating magpakabait Kaya lang, ang hirap gawin. Di ba? Minsan nga, tayo din, tayo, iba-iba yung mood natin Minsan maganda yung mood mo. Gusto maganda ang mood ko ngayon, parang gusto kong manglibre. Gusto kong, alam mo yan, gusto kong magbigay, magpala. Pero may nasalubong kang kagalit, para ka ng tigre, nawala yung mood. Di po ba? So, pabago-bago po tayo ng panahon. Kanina, ang saya-saya mo. Tawa ka ng tawa. Ang dami mong mga kwento sa buhay. Biglang nanahimik. Huwag mo akong kausapin. Masama ang mood ko. Wala ako sa mood. Huwag mo akong kausapin. Lumayo-layo ka, baka di kita matansya. Di po ba? So, yun po, kung bakit mahirap magpaka-Kristiyano. Dahil pabago-bago tayo ng mood. Ito pa po, minsan, marami po ako naririnig sana, panahon na lang palagi ng December kasi daw, maluwag at masagana ang buhay pag December. Katulad niyan, dumating ang January, February, masagana pa ba? Kasi naubos lahat ng December Pero alam nyo, sa Panginoon, walang December, walang January, walang February. January to December, pantay yan kung nasa Panginoon tayo. At mararanasan natin ang masaganang buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi lang December. Di mag-ipon ka, wag mong gastusin lahat ng December, ng pera mo ng December, di po ba?
Amen po ba? Kaya, alam niyo, salamat sa Panginoon kasi binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos para magbalanse ng buhay. Di po ba? Sabi sa sa Ephesians chapter 2, verse 10, therefore, Ephesians, nasa na tayo? Ayan. Goal for the season tayo, di ba? Nasa pangalawa na pala tayo. Okay, sabi niya rito, sa number 2, the need and importance of growing and balanced Christian life. Ayan, Ephesians chapter 2, verse 10. Ano pong sabi niya rito? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planted for us long ago. Di po ba? So, mahalaga na mabalance po natin yung ating pagiging Kristiyano, yung pagiging Kristiyano natin. Di po ba? So, sabi niya rito, tayo daw ay kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo. So, ang pagkalikha sa atin na naging kawangis ni Kristo Jesus upang iukol daw natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Amen po. Hallelujah. Kaya naman, sabi niya rito, for we are God's masterpiece, we are His workmanship. Ano yung masterpiece? Sabi niya rito, tayo daw yung obra maestra. Nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan niya, ni Kristo. Hallelujah. Alam niyo po, kailangan natin maunawaan ito eh. Kaya naman yung pagkalikha sa'yo, nung makilala mo ang Panginoon, di ba? Talagang makakapamuhay ka ng maayos. Hindi tayo maapektuhan ng mga pagsubok, di ba? Kahit anong matitinding pagsubok ang dumating sa atin, hindi tayo maapektuhan. Kasi we are God's masterpiece. Obra maestra tayo, yung pagkalikha ng Panginoon. And we are His workmanship for good works sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Di ba? Amen po ba? Kaya naman tayo ay nilikha ng Diyos na maging kawangis niya, obra maestra niya, at sabi niya nito, His workmanship sa paggawa ng kabutihan, ng mabuti. Kasi alam natin, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo ay naligtas. Hindi natin pinagpaguran, wala kang ginawa, pero tinanggap mo yung kaligtasan at ang pangako ng Diyos na buhay dito sa mundong ibabaw. Kung nakikilala mo lang yung sarili mo bilang isang Kristiyano, dahil yan sa favor ng Panginoon. Ha? Hindi ka tinawag na Christian dahil masipag ka sa church, dahil masipag ka sa ministry, hindi ka tinawag na Kristiyano. Para lang sa mga ginawa mong kabutihan. Tinawag tayong Kristiyano dahil sa grace ni Lord. Amen po ba? Tinawag tayo ng Christian dahil sa kanyang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Hindi po ba? Kaya naman, para sa mga anak ng Diyos at tinawag na mga Christians, wala na pong bad season. Wala nang dryness, di po ba? Wala nang lungkot, wala nang sama ng loob. Di po ba? Wala nang kakulangan. Ang mga Kristiyano, na totoong Kristiyano sa puso, hindi sa nguso, wala na ang mga bagay na ito. Minsan kasi maraming mga reklamo, di ba? Ang hirap ng buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, mahirap ang buhay pag hindi mo kilala si Jesus, ang tagapagligtas. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, kahit yung mga propeta, nung time sa Old Testament, nakaranas din po sila ng mga dry season. Ito po, naalala ko si Elijah. Si Elijah po na isang propeta, dumating yung season ng drought. Alam niyo po, yung hindi pinaulan ng 3 years and a half, walang ulan nung panahon ni Elijah. At alam niyo po, dahil sa
mayroong instruction ang Diyos sa kanya. Pinapupunta siya sa lugar ng Serapat, at sabi niya doon, mayroong magpapakain na balo sa kanya. May magsusupply ng pagkain sa kanya. Nung panahon na yon, ang king panon, si King Ahab, na nagalit siya sa Panginoon, hindi niya sinunod, sumuway siya sa Diyos. Kaya naman, ang kapalit ng pagsuway nila, hindi pinaulan ng 3 taon at kalahati. So, mabubuhay ka ba ng walang ulan? Hindi po ba? Pero alam niyo po, dahil ang tao ito, sumusunod sa Diyos at makadiyos, hindi siya pinabayaan. Kaya hindi siya nakaranas ng tagtuyot. Di ba? Wala siyang ganong naranasan. Bagkus merong nag-supply ng mga pagkain sa kanya. Pinapunta siya sa isang balo. Kinalugdan ng Diyos si Elijah. Alam niyo kung bakit? Sa pagsunod niya. So ang susi, alam niyo po ang susi sa buhay para hindi tayo maapektuhan ng iba't ibang panahon is yung pagsunod sa Diyos. So alam ko marami dito na dumadaan sa dryness, sa kawalan. Marami po ditong dumadaan sa ganyang pagsubok. Pero kung alam natin ang salita ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po ba? Kahit walang ulan, kahit hindi pumatak ang ulan, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan para ilusot ka sa mga sitwasyon ng buhay. Hindi po ba? Naniniwala po ba kayo? Okay, so sabi niya po rito, isa pa pong kwento, ito po maganda, sa Mark 10:29-30, sabi niya rito, yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution, and in the world to come, that person will have eternal life. Alam niyo po, inunawa kong mabuti yung ibig sabihin dito sa verse na to ng 29 at 30. Kung papaano, kasi alam ng Diyos ang kinakausap niya rito yung mga alagad niya. Sabi niya rito na ina-assure niya na ang bawat isa, kung i-give up mo yung mga mahalagang bagay sa'yo, mga mahalagang bagay, for the sake of the Word of God o sa Lord, di po ba, may karampatang reward. Kasi dito, ang ibig sabihin dito ni Jesus, kasi alam natin ang Panginoon, lagi siyang nagtuturo ng mga parable, mga patalinhaga. Kasi alam ng Diyos na ang tao, mas pina-priority niya ang alin? Family, di ba? Mga property, yung kung ano yung meron ka, kung ano yung mga business na meron ka, na lumalago. Pero hindi mo nababalanse, hindi mo nabibigyan ng pansin ang Panginoon. Di po ba? Amen po ba? So, ang ibig sabihin dito, yung sinasabi niya rito na yung magulang, anak, kapatid, at yung mga kayamanan o yung mga properties dito. Ang ibig sabihin dito, ito daw po ay kayamanan sa mundo. Kayamanan sa mundo. Kaya kung i-give up mo ito nang dahil sa akin, sabi niya, anong sabi niya doon? 100 times ang ibabalik niya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na ang family ay i-reject, walang sinabi. Kundi balanse. Hindi po ba? May panahon ka sa pamilya mo, may panahon ka sa negosyo mo, may panahon ka sa Diyos mo, sa Diyos natin. So yun yung ibig sa ipakahulugan dito ng Panginoon. Hindi po ba? Kasi alam ng Diyos na tayo ay nakapokus sa mga wealth sa mundo. Iiwanan mo yun Kaya nga sabi ni King Solomon sa 1st and 2nd chapter ng Ecclesiastes 3, lahat ng bagay sa mundo ay meaningless.
Kasi iiwan mo yan. Hindi po ba? Kung ikaw ay isang Kristiyano, mananampalataya, dapat alam mo yung una, priority number 1, God. God first. Ha? Hindi ako nangangampanya. God first. Pangalawa, family. Pangatlo, ministry. So, babalansihin mo yun. Pero unang-unang priority mo, God. Si Lord. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? So, yun po. Hindi sinasabi na i-give up mo yung family mo para maging mananampalataya ka. Hindi po, kundi ibabalance lang po natin. Ini-emphasize lang dito ang kahalagahan ng putting God first. Di ba? Hindi ang first yung asawa mo, ang first yung negosyo mo, then nagkaroon ng problema, hahanapin mo sino? Sino hahanapin mo? Di ba sa Panginoon ka rin babagsak, babalik? Hallelujah. Sana po magkaroon tayo ng wisdom na galing sa Panginoon. Okay, last, sabi niya po, God's timing is perfect. Okay? Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Di po ba? Binigyan daw tayo ng pangunawa, na unawain natin ang bawat panahon na itinakda ng Diyos. Dahil lahat ng panahon ay naaangkop, di ba, sa kapanahunan. Kaya lang, ang tao hindi binigyan ng pagnanasang alamin ang bukas. Hindi mo inisip yung future, hindi mo inisip yung mga susunod na panahon. Di po ba? Akala natin yung araw ngayon ay ngayon lang. Di ba? Kaya minsan pag nagkaroon tayo ng blessing, ubos biyaya, hindi mo na alam yung susunod na araw. Pag dumating yung bayaran ng mga bills, mga kuryente, mga internet, etc., wala ka ng pera. Kasi hindi mo inalam na merong pangbukas. So, ang tao hindi niya inunawa ang inilikha ng Diyos na seasons. Di ba? Season ng wet, season ng dry. Amen po ba? So, nawa, talagang bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na mabalansin natin. I-expect natin na meron tayong dadaan ng ganitong panahon. Pero, ang mabuting balita, ang Diyos na gumawa ng panahon, kontrolado niya po ang lahat ng bagay. Tama po ba? Kaya niyang kontrolin ang lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Kung ikaw ay totoong Kristiyano. Hallelujah. Amen po ba? Yung right timing ng Diyos ay perfect. Ang timing ng Diyos. Sa bawat season, good or bad seasons, nasa timing at nasa control ng Panginoon. Kasi ayaw niyang ma-stuck ka sa kalagayan mo, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, ayaw niyang manatili ka dyan. Kaya lang, kung gusto mong manatili dyan, nasa sayo. Amen po ba? Pero isipin mo, ang lahat ng bagay, ang Diyos ang may control. Kaya niyang hindi pumatak ang ulan, kaya niyang pasikatin ang araw, sa araw na gusto niya. Hindi po ba? Kaya kanyang pagalingin. Kung sa tingin mo yung sakit mo, wala nang pag-asa. Ha? Kaya siya napako sa krus. Para ikaw ay pagalingin, para ikaw ay pasaganahin, para ikaw ay bigyan ng kapayapaan. Amen po. Kaya kailangan natin makita ito at alamin natin yung tinakdang panahon ng Diyos. Dapat inaalam po natin. Okay po? Dahil ang Diyos, meron siyang magandang plano sa iyo at sa akin. Sabi niya po rito sa Psalm 18:13,
30, dito po tayo magtatapos. God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. Bakit ito ginawa ni David, yung awit ni David na to? Kasi dumaan din siya sa season nang siya ay nilusob ng mga iba't ibang kaaway. Si Haring David. Bilang hari, maraming umaaway sa kanya. Isa na nga dito, si King Saul at saka yung kanyang anak. At yung mga iba't ibang bansa na kalaban niya. Talagang pinagtangkaan siyang patayin. Pero anong sabi niya? God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. Di po ba? Ang lahat ng bagay, sabi ko nga kanina, control ng Panginoon. Kabi-kabilaan man ang mga sitwasyon mo na parang hindi mo kayang lumabas o takasan. Hindi mo kayang takasan yung mga sitwasyon mo ngayon. Pero alam niyo po, ang Panginoon na may likha ng panahon na to, siya rin po ang may control. Di po ba? God's timing is perfect. At lahat daw ng bagay ay kanyang tamang, ibig sabihin, kaya niyang kontrolin. Iba yung timing ng Diyos at iba rin po yung timing natin. Amen po ba? Kaya naman, pagtiwalaan natin ng Diyos. Pagtiwalaan natin siya na siya ang nakakaalam ng best sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi po ba? Mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, I pray na naunawaan po natin kung ano yung idinating ng Diyos na mensahe niya sa atin. Tayo po ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang may akda ng ating buhay, mga kapatid. Kaya kung anuman po yung sitwasyon po natin, kung anuman po yung mga bagay na pinagdadaanan natin, alalahanin natin ang Panginoon. Amen po ba? Ano bang sitwasyon ang pinagdadaanan mo? Ano ba yung mga pagsubok, mga problema na pinagdadaanan mo ngayon? Madilim ang kinakaharap mo sa buhay, parang hindi mo maaninag yung liwanag. Dahil nababalutan ka ng mga problema, nakapaligid, kabi-kabila, o feeling mo pinaglalaruan ka ng panahon. Mga kapatid, isurrender natin sa Diyos yung ating buhay. Wala tayong magagawa, kundi isuko ang buhay na ito sa Panginoong Hesus. Sige po, habang umaawit po tayo, pikit natin ang ating mga mata, mag-meditate po tayo kung ano yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Kausapin mo ang Panginoon. Ikaw at ang Diyos lang, kausapin mo siya sa umagang ito. Maging seryoso po tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to you, O God. Oh, Jesus. God We worship you, we worship created you. by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything you can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from
time began, you were on your throne. Taas po natin ang You ating mga are kamay. God alone. Ang layan ng pagsuko natin sa And Diyos. right now, At in the nilayan natin good yung ating times mga and bad, you are on Yes, your Lord. throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone, unchangeable. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. And you are God alone from before time began. You were on your throne. And you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. That's who you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And
Hallelujah. Oh God. Hallelujah, Jesus. Truly, Lord, you are unshakable, unchangeable, and unstoppable. Hallelujah. Yes, Lord. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. Yes, you are God alone, and you are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone, and right now, in the good times ahead, you are God alone. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah, Jesus. Truly, O Lord, you are God, the unshakable God, unchangeable God, and unstoppable God. Lord, even good and bad times, Lord God, still you are in your throne. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Alam ko na merong mga pinagdadaanan ang bawat isa po sa atin. Pero kung ano man po yung sitwasyon mo ngayon, hallelujah. Tulad nung inawit natin, i-declare mo, kung dineclare mo yung inawit natin kanina, Jesus. Kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon mo. Paniwalaan mo na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay ang Diyos pa rin natin ngayon. Ang Diyos na naghihimala. Ilapit mo sa Diyos ang mga sitwasyon mo ngayon, anuman yan, kayang-kayang bigyang solusyon ng ating Panginoon. Maghawak-hawak po tayo ng ating mga kamay.
Sige po, tayo po ay maghawak ng mga kamay. Hallelujah. Panginoon, nilalapit ko po ang bawat kamay na nakahawak, Lord God, na dumaloy ang biyaya ng kagalingan, biyaya ng peace, ng hope, Lord God, dumaloy sa mga kamay na yan sa pangalan ng Jesus. Anumang sitwasyon, Lord, kaya mong baguhin dahil ikaw ang may likha nito. Lord, I pray in Jesus' name, sincere heart, Lord, na inilalapit namin sa iyo. Ipuin mo yung pusong ito, Panginoon. Alam namin sa iyo, walang imposible. Hallelujah. Katagpuin mo yung mga tao ngayon na lumalapit sa iyo. Lord, kilala mo sila. Kilala mo sila, Lord, ano yung sitwasyon nila. In Jesus' name. I pray sa pangalan ni Jesus, maranasan nila, Lord, yung biyaya na manggagaling sa iyo sa umagang ito. Dumaloy ang pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. Alam namin na itong mensaheng ito, Lord, ibinigay mo, Lord, para sa mga mananampalataya, sa mga kumikilala sa iyo, Lord God. I pray na maranasan namin, Lord God, ang pagbabago ng panahon, Lord, na itinakda mo sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa krus, Panginoon, na inalay mo yung buhay mo para bigyan kami ng isang magandang buhay at kasiyasiya. Thank you, Lord, sa mga taong ito. Binibless ko po sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.